Okay, magandang umaga sa ating mga minamahal na mga kapatid at sa ating mga ginigiliw na taga-subaybay. Purihin natin ang Diyos. Amen? Amen. Amen. Okay, magpatuloy na tayo. Paano tayo patay kung tayo ay buhay pa? Ayun. Tanong sa atin yan. Ayun. Di natin alam yung mga nakakasalimuhan natin yung mga patay yun. Oh. Pagpatuloy natin. Bakit ba kasi meron yung paksa na yan? Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ito'y tinuturo niya sa atin. Sa Luke chapter 9 verse 60. Sinabi ni Jesus sa kanya, sino yung sa kanya? Yung pinagaling niya. Tapos kwan siya, yung sinabihan siya ni Kristo Jesus na sumama sa kanya. Sabi nung tao na yun, ako pa'y makipaglibing muna doon sa mga pan. Sabi niya, sabi ni Jesus, sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mo na ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay. So, ang tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo, yung mga patay, ililibing nila yung mga patay. Buhay yun, mga yon. Kaya ang paksa natin, paano tayo patay kung tayo ay buhay pa? Okay? Ito, hindi pinag-uusapan ng maigi ito. Ngunit, umayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Kaya nga, yung tao na yon ay pumayo siya. Okay, pagpatuloy natin. Sa Ephesians chapter 2 verse 1, ito na yung kasagutan. Nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Ayan. Kapag ang isang tao palang nabubuhay, siya'y sumusuway sa Diyos, no? At ito'y punong-puno na siya ng kasalanan, lalong-lalo na kung sasabihin niya na hindi niya kilala yung Diyos o wala siyang Diyos, yun ay considered na patay yun. No? Kahit buhay pa siya, siya ay patay. No? Kaya sabi ni Kristo Jesus, hayaan mo na ang mga patay na maglibing sa kanilang mga patay. So, yan ang paliwanag yan. Sa 1 Timothy chapter 5 verse 6, ang sabi ng Apostol Pablo, samantala, ang biyudang mahilig sa kalayawan ay may tuturing ng patay, bagamat siya'y buhay. So, kung halimbawa yung widow, halimbawa yung balo, no? Dapat kasi yung balo nasa Panginoon Diyos na siya, no? Naglilingkod. Pero kung ano ba yung kalayawan, kung halimbawa yung biyuda yung biyudang yun mahilig sa kalayawan, halimbawa, ragragsak, o meron siyang sugar siya ginagawang sugar mommy, gano'n. Yun ang mga kalayawan, o nasa mga party-party, yan. Yan yung mga kalayawan. So wala nang Diyos sa kanya, nawala sa kanya ang Diyos. Pero doon sa mga ibang banal na kasulatan, kailangan pagbalo na, siya ay makikipagtipon na sa ating Panginoon Diyos. Kasi kapag siya ay naging mahilig sa kalayawan, sabi nga rito, maituturong ng patay, bagaman siya ay buhay. So, ibig sabihin, halimbawa, yung mga kalayawan natin, ayaw mo na yung magsimba. Sige, trabaho tayo ng trabaho, wala tayong kakakain bukas. Ganun na lang, no? So, they are considered dead. Pagpatuloy natin. Ephesians chapter 2 verse 5. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. You see that? So sa pamamagitan ng pagtalikod natin sa mga hilig ng kalayawan, at tayo'y napasama sa ating Panginoong Jesucristo, tayo naging kanyang alagad, tayo yung muling binuhay.
Kaya nga yung born again na tinatawag, yun yung mga muling binuhay yun. No? How to be born again, sabi ni Apostol Pedro, you will be born again by the living words of God. Kung tayo nabubuhay sa salita ng Diyos, tayo'y born again. Kaya nga yung mga muling binuhay, sila yung mga born again din. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. So yung kagandahang loob dito, isinugo ng kanyang ama yung kanyang anak, sa pamamagitan niya tayo'y maliligtas. Yun yung kagandahang loob ng Diyos. Okay? So, isama rin natin yung paksa natin. Ang tao ay napapabilang bilang isang patay kahit buhay pa siya. No? Paano? Kung siya'y mahilig sa kalayawan, wala nang Diyos sa kanya. No? Puro kalayawan na lang yung kanyang hilig, yung tao na yon. Siya'y considered na patay. No? Kaya nga, sabi ni Kristo Jesus, balikan natin yon. Hayaan mo na ang mga patay, ang maglibing sa kanilang mga patay. So, hindi natin alam, yung kasalimuhan natin, mga patay yun. Lalo na kung sila'y, ang pamumuhay nila ay sa kalayawan. They are considered dead. So, kahit nakakasama natin yung mga tao, yun ay mga patay yun. No? So, yung panahon ni Kristo Jesus noon, maraming patay. Kasi hindi sila naniniwala sa Kanya. Kahit yung mga pinuno ng mga Hudyo at sa mga Parisyano, patay mga yun. No? Kasi yung kanila, yung hilig nila ay sa kalayawan. No? Kung ano yung nasa kanila, yung personal interest nila, ganun na lang. So, ito ay turo na magbigay ng reflection sa ating buhay na tayo magpatuloy sa ating gawain para sa ating Panginoong Jesucristo. Upang sa ganon ay tayo yung muling binuhay ni Kristo Jesus. Although, darating ang araw, tayo'y mamamatay yung physical natin, pero pagdating ni Kristo Jesus, muli rin tayong bubuhayin. Okay? So, yan. Now, I hope na naintindihan natin ang paksa natin, and God bless us all. Amen. Amen.